Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa Boxer Shorts, patuloy ang ating coverage ng mga malalaking laban na mangyayari sa pro boxing ngayong buwan ng Mayo. Fully booked ang schedule ng boxing para sa Mayo mga kaibigan. At dito sa boxing, pagdating ng Mayo, walang Santa Cruzan, puro suntukan. Kamakailan pinag-usapan natin ang pagbabalik sa boxing ring ni Ryan Garcia at ni Devin Haney. Ngayon naman, pag-usapan natin bakbakan para sa undisputed junior featherweight o 122-pound championship sa pagitan ng undisputed champion na Naoya Inoue ng Japan kontra kay Ramon Dinamita Cardenas ng San Antonio, Texas. Pag-uusapan din natin ang isa pang malaking undisputed fight na mangyayari sa super middleweight o 168-pound division naman sa pagitan ng unified champion na si Saul Canelo Alvarez ng Mexico kontra sa IBF champion na si William Skull ng Cuba. All these great fights, all these undisputed battles, pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Patuloy po ang ating coverage ng mga malalaking laban na mangyayari sa boxing ngayong buwan ng Mayo. Simulan natin, bakbakan para sa undisputed junior featherweight o 122-pound championship sa pagitan ng undisputed champion Naoya the Monster Inoue ng Japan kontra sa challenger na si Ramon Dinamita Cardenas ng San Antonio, Texas. Ang labang ito mangyayari this coming May 4, May 5 Manila time sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. Ito ang unang laban ni Naoya Inoue sa Amerika mula noong 2021 ng kanyang patulugin ng Pilipino na si Michael Dasmariñas. Itong si Ramon Cardenas mga kaibigan may record na 26 wins, isang talo, and 14 by knockouts. Itong si Cardenas undefeated in his last 14 fights. Huli siyang nakalasap ng talo noong 2017 pa kontra kay Danny Flores. Si Cardenas mga kaibigan is a big improvement kumpara doon sa huling nakalaban ni Naoya Inoue na si Ye Jun Kim. Yung Kim did not deserve to be in the same ring with Naoya Inoue. Lamang nga, nagkaroon ng injury si Sam Goodman ng Australia, ang original na kalaban ni Inoue, at iyon, ipinasok ang walang kakwentang-kwentang si Ye Jun Kim. Now, sinabi natin improvement itong si Cardenas. Pero given na napakababa ng quality ng Ye Jun Kim, pag sinabi natin improvement itong si Cardenas, ibig sabihin, hindi pa rin sapat para maging seryosong threat kontra kay Naoya Inoue. Let's look at the fighting style though of Ramon Cardenas. Alam nyo mga kaibigan, maganda rin ang estilo nitong si Cardenas. Di hamak, kahit papano magaling na boksingero. He comes at you forward, may pagka-pressure fighter, typical of Latino boxers. Meron siyang magandang left jab. Pero do take note, yung kanyang mga left hooks to the head and body. He is a ferocious body puncher. Ang ganda tumira sa bodega nitong si Cardenas. Maganda ang kanyang left hook sa bodega, left hook sa muka. So ito po ang kanyang pet weapon. Very impressive, very aggressive itong Ramon Cardenas. He's bulky, he's a natural junior featherweight. Kaya lang sabi nga po natin, if we go to the level of Naoya Inoue, makikita po ninyo, ibang level pa rin yung Naoya Inoue. Kung mapasok ito si Cardenas, magaling naman ang footwork at spacing nitong si Naoya Inoue. At yung kanyang pet weapon na left hook mula dito kay Cardenas, alam po natin yan, pagbitaw niyan, yung counter right straight nitong si Naoya Inoue ay nakumang at nakaabang. Pumapasok itong si Cardenas, bagay na gustong-gusto ni Naoya Inoue because this gives him enough space, enough step back para may full leverage ang kanyang mga counter right straight. Even the body shot of Naoya Inoue is also equally powerful, more powerful than the body shots of Ramon Cardenas. So sinasabi po natin, mas magandang laban ang ating inantabayanan dito kay Cardenas kumpara doon kay Ye Jun Kim. Walang ipinakita yung Kim kontra kay Naoya Inoue. Cardenas may ipapakita, may lakas, pero yung style niya tingin na marami, ito ay tailor-made pa rin para kay Naoya Inoue.
Now, Naoya Inoue mga kaibigan is treating this fight in a way as a tune-up sapagkat this coming September, if things go according to plan, kung hindi magkakaroon ng last minute na problema sa negosasyon, he will be fighting the former world champion Murodjon Akhmadaliev. Marami po nagsasabi na matagal nang iniiwasan ni Naoya Inoue itong si Akhmadaliev, dating Olympian, dating world champion. Pero mukhang matutuloy na this coming September ang kanilang pagtutuos kung sakasakaling manalo itong si Naoya Inoue. So, kailangan manalo si Inoue, kailangan manalo in a very impressive manner para maibenta this coming September ang laban kontra kay Murodjon Akhmadaliev. That's the fight that we want to see. We're not saying that Akhmadaliev will beat Inoue, but we are expecting a more serious threat from Akhmadaliev kumpara sa mga ibang manakalaban nitong si Naoya Inoue. So ayan po mga kaibigan ang ating mini preview ng bakbakang Naoya Inoue versus Ramon Dinamita Cardenas. Deeply motivated mga kaibigan. Deeply motivated itong si Cardenas. Nakakatuwa ang kanyang istorya. Alam nyo ba na dati siyang Uber driver, dating Lyft driver, dating delivery rider. Naghahatid ng mga pagkain para sa kanyang ikabubuhay. There was a time when he was fighting for tacos and soft drinks, sodas para lamang may lagay sa kanyang sikmura. At ngayon, narito na ang big money fight kontra kay Naoya Inoue and he's deeply motivated. As to whether or not he is talented enough to beat Inoue, yun po yung ibang usapan na. So ayan mga kaibigan, Cardenas versus Inoue. When we return, pag-usapan naman natin ang isa pang undisputed championship fight sa pagitan ng mga super middleweights na si Canelo Alvarez at si William Skull. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Patuloy ang ating coverage ng mga malalaking laban na mangyayari this weekend ngayong buwan ng Mayo sa Pro Boxing. Mapunta naman tayo bakbakan para sa undisputed super middleweight championship of the world, 168 pounds, between unified WBC, WBA at WBO champion Saul Canelo Alvarez ng Mexico kontra sa IBF champion na si William Skull ng Cuba. Ang labang ito magaganap May 3 dyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Alam niyo, matagal ng undisputed champion si Canelo Alvarez. Matagal niyang hinawakan ng all 4 major belts sa division. But last year, inetsepera o binaypass ni Alvarez ang noong number 1 contender ng IBF na si William Skull. Mas pinili ni Alvarez na labanan si Edgar Berlanga ng Puerto Rico. E paano ba naman, attractive yung knockout record ng Berlanga. At syempre, nandiyan ang colorful history ng Mexico versus Puerto Rico. Samantalang hindi kilala itong si William Skull. Nilampaso ni Alvarez si Berlanga in 12 rounds. Nabuwisit ang IBF, tinanggal ang IBF title kay Alvarez at ang bakanting corona nakuha naman, napadalunan ni William Skull late last year. So kung titingnan niyo mga kaibigan, parang binabalikan lang ni Alvarez yung kanyang IBF title para bagang pinahiram lamang niya ang titulo dito kay William Skull. Now, bakit kailangan labanan ni Alvarez itong si William Skull? Ang balak ni Alvarez makuha ang IBF title para pag nilabanan niya this September ang Amerikanong superstar na si Terence Crawford, nakataya ang all 4 belts ng super middleweight division. Kumbaga mga kaibigan, extra attraction, extra marketing angle. Pag sinabi mong Alvarez versus Crawford for the undisputed super middleweight championship of the world, may extra kick, di ba? Yung po ang dahilan kung bakit gustong labanan ni Alvarez si William Skull. Now, sino ba si William Skull? He hails from Cuba but fights out of Germany. Undefeated, 23 wins, walang talo, 9 by knockout. Ang medyo intimidating dito kay William Skull, pag narinig mong siya ay mula Cuba. Ano ba ang Cuba? Pag narinig natin ang Cuba, ay naku, pagdating sa boxing, particular sa amateur boxing, ibang level yung mga Cuban boxers. Now, ang mga Cuban boxers, mga kaibigan, is known for their boxing. Suntok, layo, basic yung kanilang laro sa boxing. Ito ang itinuro sa kanila sa amateur boxing. Focus more on style, hindi yung bara-bara kung lumaban. So, easily you'll recall Guillermo Regundo and of course the great Olympian Teofilo Stevenson. Who is the idol
of William Skull. And remember mga kaibigan, Canelo Alvarez is no longer the same boxer. Sa totoo lang, tinumpo niyo yung mga huling laban niya. Pagdating ng mga 4th, 5th rounds, bumababa na yung kanyang offensive output. Medyo humihina ang kanyang produksyon sa opensa. He has not scored a knockout in the last 3 years or so. And he even lost a fight kontra kay Dimitri Bivol, a very good boxing stylist, sabi nga po natin. Now, Cuban boxers, like I said, they rely on styles. Boxing, movement, yan po ang kanilang template. At yan ang dadalhin ni William Skull. Remember, back in 2014, na makalaban ni Alvarez ang Kubanong si Erislandy Lara, nahirapan si Alvarez. Nahirapan siya sa boxing, sa movement, sa in and out style noong Erislandy Lara at nanalo lamang siya by a very close decision. A fight, in fact, that many thought Alvarez lost, mga kaibigan. So yan po ang dadalhin ni William Skull when he fights itong si Canelo Alvarez. Meron siyang Cuban bloodline. The Cuban boxing heritage ay kanyang bibitbitin. You look at the style. You look at the style of William Skull. May galaw, maganda ang kanyang upper body strength. Meron siyang malakas na kanan, mabilis. Pero yun lang. Bitaw ng kanan, layo. Bitaw ng kanan, layo. Ganun ang kanyang style, one shot with the right hand, layo. Mabilis yung kanan, but not that powerful in our opinion. And we believe that Alvarez had conquered more formidable styles in boxing. Basic Cuban style, basic Cuban template itong si William Skull. He moves, he jabs, he throws a whiplash of a right hand. Yun, and then galaw-galaw na ulit. So ito mangyayari dito, yung movement ni William Skull will be the problem for Alvarez. Sapagkat bumababa na nga po ang kanyang work output usually by the middle rounds. Kinakailangan talagang i-pressure mo ito. Gumalaw ka ng maayos sapagkat maghahabol ka dito kay William Skull. But like we said, we believe na kung ano man yung natitira kay Alvarez ngayon ay sapat na para talunin yung William Skull. We're looking at most likely another decision win para kay Alvarez. William Skull is looking for an upset. Gusto niyang sirain yung Alvarez versus Crawford mega fight in September. Can he do it? He has the Cuban heritage. Pero sabi nga po natin, I think Alvarez can still pull it off. Kaya pa rin. But there will be some tense moments. Kasi problemado talaga yung Cuban style. Kahit na sinong boksingero, you look at Donito Donaire Jr. How Guillermo Legondo made him look bad. Iba yung Cuban template Nakakaasiwa, nakalaban. Medyo awkward, mga kaibigan. Sabi nga nila, hindi pang pro, pero kahit paparo, effective kasi nakakasira sa diskarte ng kalaban. Let's see if Alvarez will somehow conquer the Cuban template. He is still the favorite, and if things go according to plan, September, Crawford versus Alvarez. At yan po mga kaibigan ng ating Boxer Shorts for today. Holiday po ngayon, May 1, nakasingit tayo ng isang episode. Bago lahat, of course, gusto kong batiin ng Happy Labor Day. Lahat tayo mga manggagawa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating munting YouTube channel. Thank you very much po. Marami pa tayo cover na laban. In particular, Charlie Suarez versus Emmanuel Navarrete for the WBO Junior Lightweight Championship. Antabayan po niyan, mga kaibigan. So until then, ako si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang!